Bro! Gulat na bati nito sa kanya na makaupo siya sa silya habang ang kanyang mga tauhan ay nasa may likod lamang niya. Bro! He greeted back. Johnny Walker nga? Napangiti nitong sabi matapos nilang mag-brotherhood handshake. What label? Blue, he said. Salamat naman at mauubos ng blue ko. Can't afford sa mga dumarayo. $260 ba naman? Ngumisi to sa kanya kaya naman tumaas ang isang sulok ng labi nila. Kailan ka dumating? Eugene started preparing his drink. Just the other day. I'm tired. I want a drink today. Maraming alak dito. Naman nito sa kanya. Tama lang ang oras mo. Hindi ba crowded? Kamusta? Not good. Brain problem, soul problem, heart problem o dick problem? Natatawa nitong tanong sa kanya. Just the first three, not the last one. Nakangiti naman niyang sagot. Sige, mag-relax ka na muna dyan at dito lamang ako. Magkwento ka ng buhay mo sa US sa nakarang isang taon. Makikinig ako. Anitong binalikan ang mga alak. Nothing special, bro. My life changed with just a single span. Is it true but he feels like he has no companion? He needed one and he could not find any. Not even with a woman he thought he could not count on any time of the day. Di rin maipinta ang mukha ni Lucas nang dumating sa bar. Agad yon humingi ng alak sa ka-brother na napa-ismed lamang naman sa kanilang magpinsan. And you just shared your drinks to me? Lucas said as the man sat on the stool. Asher just knitted his brows. What jinx? Ayun, inaway-away ako ni Olive dahil nagpaalam akong pupunta ako rito. Mambababae raw ako. What do you expect from them? Magkapatid sila ni Ava? What was the same reason why you're here? Exactly. Agad naman sagot ng binata. She was questioning me for accepting this intern who was my dad's apple of the eye. Sa lahat ng scholars ni Dad, sa libong estudyanteng ditutulungan ng Montenegro, siya talaga ang pinakakilala ni Dad. And then, there was Ava, who turned down the girl. Pinabalik ko sa office at tinanggap ko. And there it was. We fought. She. Nakakapagod. Buntong hininga ni Lucas habang nakatingin sa alak na iniinom. He just looked at his cousin. Nakikita niya sa mukha nito na mukhang pagod na rin nga ito, tulad ng nararamdaman niya. Mahigit na silang 6 na taon ni Ava. They've been together for 7 years but she got worse. Akala niya, habang tumatagal ang relasyon nila, nagiging palagay sila sa isa't isa. Nawawala ang mga selos na matitindi pero hindi. Kahit wala siyang pinakikitang motibo sa babae, ni wala man lang siyang interes, puro na lang may mali siya para kay Ava. Asher feels like he's in a toxic relationship. It's not helping him grow. Ngayon, kung ano-anong ginagawa ni Ava sa katawan dahil sa selos. Masyado nang obsessed ang babae sa kanya. Yon ang pakiramdam niya. Ang obsession is different from love. Ayos lang naman ang selos. Nung una, pinagtatawanan lamang niya ang bintang sa kanya ni Ava. Pero ngayon, naiirita na siya dahil malala na ang mga lumalabas na salita sa bibig ng babae. Di na lamang siya umimik at sinali na lamang ang problema niya sa girlfriend. How's the first day? Pag-iiba na rin ni Luca sa usapan nila. Sumulyap ito sa kanya. I just interviewed those students, talked to some businessmen, partners, and so on and so forth. Ganun lang naman. Good thing is, I have a background in business. Kahit papaano na-apply ko mga tinuro ni Dad noon. Yung mga hindi mo sineseryoso? He chuckled and nodded. Correct. I don't know. I feel like I'm really a different person since Dad left me. Ngayon ko na-realize na masyadong maluwag sa akin si Daddy, and then one day, he left me everything. I don't know what to ask, help from my brothers. I wanted to prove my worth and my capabilities. Kaya mo naman yan, insan. Nasa dugo mo naman ang pagiging businessman eh. At kahit papaano naman may background ka nung pumupunta ka parati sa kumpanya. Para samahan si Tito Ben. I never know that he would leave me too soon, insan. Iniwan niya ako ng sandamakmak na responsibilidad. Pakiramdam ko kapag nagkamali ako ng isang beses, babagsak ang lahat. It's not that I'm afraid to lose all of my money and everything. I am just so afraid to fail. The person that I looked up to as my inspiration turns out to be my headache. Napabuntong hininga siya. Give yourself some time, insan. Naiirita na rin ako kay Olive eh. Kung di lang masamang lalaki makipaghiwalay, ginawa ko na. I'm afraid one of these days I will be in that situation. I want to focus on my business. This is my father. If I lost all of these things, I would be surely feeling like putting my dad's effort into nothing.
Buong buhay ni Dad nasa negosyo at kumpanya. Siyang dahilan ba't number 1 at namamayagpag ang transfers sa buong mundo. Nakikipagsabayan sa malalaking barko. If Ava will continue to act strange toward me, hindi ni Asher tinuloy ang sasabihin, pero sa isip niya alam na niya ang mangyayari. Sana naman wag yung mangyari, dahil mahal naman siya sanang babae. Nabubisit lang siya sa mga kinikilos noon na masyadong sumasakal sa kanya. Alam niyang alam na rin naman yon ni Lucas kahit hindi niya pa sabihin. Wala nga bang dapat ipagselo si Ava sa sinasabing estudyante? Natatawang tanong ni Lucas sa kanya. The hell, wala. Kiana is so young and she is a single mom. Oh? Gulat na tanong nito sa kanya. Tumango siya. Nakakaawa, insan. Kaya siguro bini ni Dad na magbabayaan kasi may anak. Ang cute nga ng anak sobra. Napangiti niyang sabi. Sa isip niya nakikita niyang mukha ng batang yon habang karga niya. Sa edad niyang 21, may anak na siyang 5 taon. She was the reason why I called you and asked you to monitor our organization. She was a rape victim by a gang. Diyos ko, sambit ito at saka napainom ng alak. Frat members ang gumawa nun sa kanya. I did not know if she joined or she was forced. Nabahala lang ako sa sitwasyon at ayokong mabalitaan na may mga miyembro tayong gumagawa ng ganon. Tubango-tango si Lucas. I get it now. Inasikaso ko na nga kanina habang papunta ako rito I made an order to coordinate with us. Nasa GC ang message ko para lahat na namumuno sa iba't ibang lugar maabisuhan. And why were you so bothered? Ikaw ba ang ama? Tumawa ito kaya't napangiti siya at umiling. Gago. Aba, dati kang siraulo Halos lahat recruit na babae dumaan sa'yo. May mga nag-backout pa nga pero nagpatikim sa'yo That was long ago. Thank God wala naman akong nabuntis. Kahit si Olive, saksi sa mga katarantaduhan mo noon. Kaya naman todo selos ngayon si Ava. I've changed and she knows that. Kahit si Olive makakapagsabi naman kay Ava na tumino na ako Kahit ako. Anito kaya naman napailing siya. Me too. Singit naman ni Jean na nagkatawanan sila. Totoo naman kasi Dagdag pa ni Lucas sa kanya. Totoo naman talaga Kaya nga hindi niya na alam kung paano niya pa paniniwalaan si Ava na wala naman yung dapat ikatakot sa relasyon nila. Ever since they often fight, on-off ang kanilang misunderstanding. Nanatili lang siyang pasensyoso pero nung dumaon ay parang binabaliwala na lang din niya kung hindi siya non-kibuin o kausapin. Nakasanayan niya na yon pero ngayon hindi niya gusto ang nararamdaman niya. Sa hindi nila pag-uusap tila ba lumalayo ang loob niya sa girlfriend. Matagal na niya tong nararamdaman pero pilit niyang di pinapayagang mangyari. Hanggang makauwi si Asher ay walang tigil sa pagtatalak si Ava sa smartphone. Lalo patuloy siyang nawala ng ganang isinang chat ng mga babae sa kanya, though nakikita niya mga sinasabi ni nun sa chat head. He tossed his phone on his bed and removed his coat. Inubad niya ang damit at saka siya humilata sa kama niya para magpahinga. Tomorrow will be another long day for him. Nakakapikon. Iyon ang naiinis na sigaw ni Ava sa loob ng kanyang kwarto at halos ibalibag ang hawak na smartphone. Magdamagan na kalipas at wala man lang ka-reply si Asher sa kanya. Hindi yun tumitingin sa mga chats niya. Kahit na umabot pa siguro ng 100. Tilangka ni Ava na iba to ang aparato pero bumukas ang pinto kaya't hindi niya yun itinuloy. Hindi ka ba natulog? Tanong ng kapatid niyang naka-uniform pa ng pang-nurse. What do you care about? She snapped to her sister. I care about your eye bags. They are so fucking visible, Ate Ava. Look at them in the mirror and you will see. Si Asher kasi He was not even paying attention to my sentiments. He changed a lot. I mean, a lot. Gigil na halos mailagay niya sa ulo ang mga kamay niya. Kapag marinig ka ni Dad, sasabihin nun instead na ganyan ang ginagawa mo. Ayusin mo. Ikaw rin ang mapapagalitan. We all know that Daddy has wanted Asher ever since. Hindi mo lang makuha-kuha ang loob ng boyfriend mo kaya hindi ka pa siguro inaalok ng kasal. He's not just a good catch. He is the best catch. Tila nakaka-insulto pang sabi nito na para bang di niya alam yon. Of course, he knows that. Kaya nga silos na silos siya sa lahat. Damn! Alam niya rin kung paano maglaro si Asher sa kama. At isipin pa lang niya na may ibang babaeng nakakaranas noon. Parang pumuputok na ang butsi niya sa inis. Anong magagawa ko? I am so obsessed with him. That's why I am so jealous. Of? Of every woman. Napakibit balikat na lang to at parang pagod na tumalikod.
Ikaw ang nakakaalam kung gaano karaming babae ang ginalaw ni Asher, Olive. Pumili lang siya ng trip niyang galawin, ate. At baka naman nakakalimutan mo, may isang babae siyang nagsabi na nabuntis siya ni Asher. Their baby was dead. Nakunan siya nung gabing pumunta sa bahay. Good for her. Baka maging tinik ko pa yun sa lalamunan kung nabuhay. Tumalikod na rin siya dahil ayaw niyang maalala pa yon. Do not bring up that woman anymore. Umiinit ang dugo ko, Olive. Will you dumb just shut your mouth about that bitch? Sabi mo eh. Naman ito at saka tuluyan ng umalis. Sunod-sunod na naman si Olive sa kanya dahil ampon lamang naman ito. Talagang mamatahan niya ang babaeng may sakit kay Asher. Tungkol naman sa probinsya ng tanga na nabuntis ng boyfriend niya. Wala naman siyang pakialam doon. Baka nga kahit yun nasa impyerno na eh. Ang mas dapat niyang bantayan ay ang magagandang babae rito sa Maynila at ang bisit na estudyante na yon na binigyan ng tsansa sa transfers dahil sa bisit na matandang si Don Benedicto. Walang makakahadlang sa pagyaman niya at pagbubuhay reyna. Kahit hindi siya makapagtapos ng law, basta't mabantayan niya si Asher ay okay lang. Once they get married, ang magiging kama niya ay pera. Times 100 sa perang meron silang mga de la Peña ngayon. Susuyuin niya si Asher kahit na ayaw niya. Mabait naman yun eh, at paniguradong konting lambing lang niya, patatawarin na siya. Asher was awakened when he bent that someday was inside his room. Kahit na masakit ang ulo niya, pilit pa rin siyang nagmulat ng mga mata at nakita niya si Ava na magubad ang uniform. Ava? Gulat na sabi niya na makita na tuloy na itong nakapaghubad. Shut up! She said and walked towards his bed. Diyos ko, baliw ni yata ang girlfriend niya eh. Kagabi lang halos sumabog ang smartphone niya sa walang tigil nitong pag-chat. Tapos ngayon nandito na sa kwarto niya? Sa ganitong oras ng umaga, kung pabago-bago ang takbo ng ugali at ng utak nito, anong kasigurudahan na mamaya hindi siya nito aawain na naman? Matabang na bumuntong hininga si Asher. He is now becoming undecided about her. Sumampat to sa kama at sinaliya ang kumot niya. Walang pakundangan tong naupo sa tiyan niya pero sa mga sandaling iyon, para siyang manhid na bakulaw. Oh my God! Galit na sabi nito nang hubarin ang brief niya. At walang inisyal na reaksyon ng kanyang pagkalalaki. Supposedly dapat matigas yon kasi umaga pero hindi. Dapat matigas yon dahil may Ava na nasa ibabaw niya. Ang mga dibdib na nakikita niya parang Barbie doll. Tingin niya ay ang tigas na mga iyon. Fuck! Why is it dead? It's not supposed to be dead, Asher. Diyos ko naman, Ava. Pati ba naman to ay kagagalit mo? Lalo siyang parang nagka-hangover ng dahil dito. Of course, it should respond to me. I am tired. I was drunk and I'm not in the mood for sex this morning. Mainit ang ulong bumangon siya at baliwalang naglakad, papunta sa banyo. Hindi umimik si Ava. He hates himself for feeling this way. He's damn falling out of love because of her toxicity. She was pushing him away. Gustuhin man niyang makonsensya, wala naman siyang kasalanan. Parati na lang siyang inaaway ni Ava. I will head straight to the office after taking a shower. Where are you heading to? Sasabay ka ba sa akin o I have my car? She angrily snapped. I am here to say sorry sana. Bakit, Asher? Anong bakit? He went to the shower room but did not close the door. Bakit ganyan ka? Wala nagbago sa akin, Ava? Ha? At sino naman ang mali? Ako? I thought you were about to say sorry. Why change all of a sudden? Because you don't deserve my sorry. Your dick is a traitor? Marinsang napapikit sa ilalim ng tubig. Di na lang siya umimik. Bumibigat ang dibdib niya dahil sa mga sinasabi nito sa kanya. Tila manhid na talaga siya at wala siyang pakialam sa galit nito. Mas mabuti pa nung nasa US siya eh. Kahit nag-aaway sila sa video call lang o kaya sa normal na phone call. Yun na nga ang masama. May sakit na ang ama niya at mamamatayin na siya. Gagawin pa niyang away ni Ava. Oras na hindi niya masagot ang tawag nito sa kanya. Asher think is becoming a victim of a toxic relationship. Really toxic. Konti pa talagang mapipilitan siyang makipagkalas. Pagkatapos yung maligo, parang kalmado na si Ava. Nakaupo na lang to at nakasuot na muli ng uniform. Bali wala siyang pumunta sa walk-in closet para mamili ng isusuot niya ngayon. Where were you last night, Asher? Tanong ni Ava sa kanya habang inaayos ang sarili. I've been to my friend, Jean. Luke was with me. Hindi to umimik at tumabi na lamang. Look, Ava, why are you always mad at me? My dad left me responsibilities. He tried explaining. And that includes strangers? Strangers like that student? She was not a stranger to my father.
Do not make it a big deal because I don't have anything more than helping her. In fact, marami silang tinutulungan ng daddy ko. If you can't accept it, at least just try to respect my decision. I am not asking for your approval about it. So kung ayaw mong may pag-awayan tayo, let me do my thing. Wala naman akong ginagawang masama. It's just in your mind. He said and put on his coat. Kinuha niya ang susi ng sasakyan at saka naglakad papalabas ng kwarto. Ava immediately followed him but irritation enveloped him. He feels like when she gets closer, it will mean that misunderstanding. Habang tumatagal, ganun ang tumatakbo sa isipan niya. Kasalanan ko bang ayokong mawala ka, Asher? Ava asked behind him. Papunta siya ng garahe at nung mamaneho ngayon na mag-isa, ayaw niyang umasa sa driver. Masanay talaga siyang nagda-drive, except when he's going to use that limousine. Who told you to be gone? Iyon ang naging sagot niya. Sarili mo lang naman ang kalaban mo, Ava. I am not even cheating on you, but you keep on connecting my past to the present. I can't help it. Ilang babae nang kinama mo noon. Hinarap niya ito. That was when I was still the badass, frat lord of my org. Ngayon, presidente na ako. Alam mo naman na kahit initiation, iba na ang ginagawa. What are you so frightened of? I'm afraid na baka bumalik ka sa dati. Nakadepende yun sa'yo. Sasabihin ko na sa'yo, mawawala ako next week. I will go to Cagayan de Oro. That's what he said and hopped inside his car. Hindi yun direktang paalam pero at least gusto pa rin niyang sabihin dito kung saan siya pupunta. Pupuntahan niya lamang ang mga intern. He personally want to keep in touch with them to see what potential he has. Hindi niya nga magawa na yakapin si Ava talikan tulad na nakagawian nila tuwing dinadamayan siya nito. Mas magaan sana ang kinakaharap niya ngayon para kasi ang ugali ni Ava ay puro sarili lang ang damdamin ng iniisip. Hindi man lamang kamustahin ng babae ang pakiramdam niya. Ang pangungulila niya sa ama niya, ang pag-a-adjust niya sa bagong buhay na meron siya at ang lahat. Sinalyapan pa niya si Ava habang papaalis na siya. Sana naman makaramdam na ito at makapag-isip para naman maisalba na nila ang relasyon nila. Kiana looked back at her daughter one last time. Isang linggo siyang nawawala dahil umpisa na ng inter-island training nila. Sinundo siya ni Yolo, dala ang sasakyan nito. Ang driver ay ang ama nito. Isang linggo silang nasa lecture ng kanilang mga professors. Ito na raw ang akwal na training sa tubig. Sana naman ay gabayan siya ng Diyos. Dahil sa dagat sa lanangoy at hindi na sa swimming pool. They know their primary responsibilities ay kasing lawak din ng dagat kung saan sila maglalagi. Elora was standing at the door, waving at her. She saw her daughter's eyes were moist, but she was the most supportive daughter. Sa murang edad ng kanyang anak, hindi ito nagpapakita ng kahinaan sa harapan niya. Kahit na nga maluha-luha ito sa kanyang pag-alis. Ang lola niya ganun din. Yakap ang anak niya sa likod. Sasamahan muna ng mga ito ni Agosto habang wala pa siya. Mahirap na rin kasi dahil high blood na rin kanyang lola. Pero hindi naman po pwede na hanggang dito pa na lamang. She just got her allowance yesterday. Nag-iwan siya para sa mga ito at magtitipid na lamang siya. Sa unang sahod ni Mama, pupunta tayo sa Toy Kingdom. Love ka ni Mama. Yon ang sabi niya sa bata. Sa unang sahod ni Mama, punta tayo sa Toy Kingdom. Love rin po kita. Bago pa siya mapaiyak ay sumakay na siya ng sasakyan. Ito ang unang pagkakataon na iiwan niya si Elora sa loob ng isang linggo. Parang dinudurog ang puso niya. Kung pwede lamang niya ito na ibalik sa tiyan niya at dalhin, bakit hindi? Ingat ka, apo. Pahabol pa ni Belen sa kanya. Kaya ngumiti siya sa matanda. Napakalaki ng utang na loob niya sa lola niya. Mula nang kunin niya ito sa poder ng ama niya, lahat ng obligasyon ay inako nito dahil ang tatay niya ay tuluyan na siyang kinilimutan. Pues, ngayon, ipapakita niya kung anong nakalimutan ng papa niya. Ganon siguro kadalasan ang mga lalaki na nahihiwalay sa mga tunay na asawa, nawawalan ng amor sa mga anak. Iilan o bihirang lalaking marunong sa responsibilidad kahit nahiwalay na sa mga dating asawa o kinakasama. She has to aim high and fulfill her dreams. Nilingon ni Kiana ang lola niya at ang anak nang umusad na ang sasakyan ni Yolo. Sa pier sila ng transfers de diretso at doon naghihintay isa sa mga barko ng mayamang cruise ship na yon. Doon nga ang hinihintay nila. 2 barko ang naghihintay, isa para sa kanila at isa para sa taga-kabilang universidad. She has this rosary in her hand.
Bigay yon ni Elora sa kanya na nakasabit sa may bintana nila. Puro lalaki nga ang makakasama nila. Nothing will happen to her because this is not a frat initiation. This is an internship. Kiana was halted when somebody grabbed her traveling bag from behind. Agad sang napalingon at nakita niya na si Camilo yon. Prof. She just whispered and looked at her bag, not paying attention to his smiling face. Ako na. Pwede naman sigurong ako ang magbitbit? Ako na po. Baka po magtakang ibang propesor kapag nakita na kayo na may dalang pink na traveling bag. He chuckled, and she grabbed the moment to take her bag back. Di naman to tumutol at lumingon lamang sa paligid. Siya ay tinoon ang mga mata sa isang barko. Oh my gosh! Nasambit niya na makitang barko na pagkaganda-ganda. May nakalagay yon sa gilid na Silver Moon. Sa pagkakaalam niya ang transfers, may iba't ibang pangalan ng barko. Depende sa itsura. Mayroong Silver Moon, Disney Cruise, Seabourn, Oceana, Viking at Emerald. Ang Inter-Island ay lahat ng may 1, habang International 2, 3, 4, so on and so forth. And today, as she stares at these beautiful ships, she's so proud to be part of Transfers. Gagawin niyang lahat para lang ma-hire sa hinaharap. Nilabas niya ang kanyang smartphone. Tampura ng tukso kapag ginagamit niya dahil mansanas iyon. May sentimental value yun sa kanya dahil pasalubong ni Don Benedicto nang bisitahin siya. Kahit na marami nang naglalabasan ng bagong upgraded version ng mansanas ngayon, wala na sa kanyang magbibigay ng ganon. Kaya mahal na mahal niya ang aparato. The old man even said that she could use it for her studies and it did not go wrong. Pumihit siya para sana mag-selfie nakita ang barko pero napakagwapong mukha na isang lalaki ang tumambad sa mga mata niya.